Yan oh, ang laki na ito, mahogany ito kung hindi ako nagkamali. So ito pala yung isa sa mga punong kahoy na pinutol guys. So ang laki na pala, ang lalaki nga punong kahoy na pala ang pinutol dito sa Quirino. Yun pa isa oh. Nandito tayo sa Quirino Avenue. Dito yung mga punong kahoy na pinagpuputol at pansamantalang pinatigil ano ng ating national government dahil nga may mga reklamo ukol sa pagpuputol ng mga punong kahoy. Sa area na to, kung dati ay maraming punong kahoy, ngayon pinutol na 1, 2, 3, 4, 5, 6, mga 6 na punong kahoy ang pinutol dito sa area na ito. Dito lang yan sa gilid ng Manila Zoo. At may nakita din tayo nga mga construction materials na nila, heavy equipment na naka-standby na dito. Yan o. Yan yung mga punong kahoy na pinagpuputol dito. Ang lalaki na pala o. Yan o. Tapos sa pinagtatakpan no, ng trapal. Yan o. Ang lalaki na. Ayon sa ating napag-aalaman guys ano, ang ibang punong kahoy na pwede ilipat ay nilipat na nila sa isang park no? Pero ito kasi malalaki na ito yo. At ito ay mahogany no? Yan dalawa yan mahogany. Meron pa dito sa dulo. Pero so yan o, pasalamat din ang hotel na ito dahil sa pagputol ng mga punong kahoy ay nakita na ang kanilang hotel. So dati ang Center Island na yan ay may mga punong kahoy, ngayon ay wala na. So mga ilang punong kahoy din ang naputol dyan. At pati sa kabila no, mayroon ding pinutol no, mga siguro mga nasa 20 no, mahigit ang naputol diyan sa kabila. Ang bakod na yan ay Manila Zoo na po yan. So yan na po ang bakod ng Manila Zoo. At yun ano, may mga natira pa ng mga punong kahoy tulad nun ano, may hindi pa naputol pero as in ano, halos maubos na ang punong kahoy dyan na kung dati ay masarap no, dumaan dyan pero ngayon ay wala na. At yan na nga guys, so nakita na natin ang mga heavy equipment ng construction no, na tatrabaho no, ng skyway dito. Nakalagay na rin ang kanilang mga concrete barrier at mga scaffolding materials na kailangan. Yan o. So sa mga ilang saglit lang, ilang buwan, taon ano, matatayo na dito sa lugar na ito ang exit or entry point ng SLEX. So ito naman yung sa kabila guys ano, sa may malapit na sa LRT. So kung napansin nyo sa kabila, yung natakpan na yan ng trapal, yan po ang punong kahoy na pinutol dito sa Center Island. Kung napansin nyo yung Center Island, halos wala ng punong kahoy na dati ay nakatayo no, ang maraming punong kahoy dito. So maliwalas nga naman nating ano, pero para sa akin ano, siguro yan ang hindi naman natin inabuso ang kalikasan. Hindi yan din ang epekto no, ng pagbabago sa ating lansangan or sa ating bansa.
So dito na tayo malapit-lapit sa LRT, no? Kung napansin nyo, totally ang Center Island dati ay maraming punong kahoy, pero ngayon ay wala na talaga. So pinutol na. Yan o, nakita pa natin sa kabila, yun yung mga punong kahoy na yan. So yan na po ang LRT Quirino Station, guys. So ito rin sa lugar na ito, guys, malapit na to sa Bureau of Plant. Yan kung napansin nyo, maraming punong kahoy ang naputol din dito. Yan Center Island halos sa makalbo na Yan yan ang mga pinagtatakpan ng blue na tarpaulin na yan, mga punong kahoy po yan na pinutol. At dahil nga madaanan ng islex, so ang dami. May mga mahogany and niyog na pinutol dito, halos sa makalbo na ang lugar na ito. Yan ang lalaking puno na ito dito, guys. Yan na po ang Quirino LRT Station. Wala na ang mga punong kahoy. Meron na tira doon sa may dulo lang. Siguro mga dalawang punong kahoy na lang yan. Yan ito ang lalaki din ng punong kahoy na to. Yan guys Yan ang laki na ito, mahogany ito kung hindi ako nagkamali, makikita sa puno na yan laki na yan So lahat na may frame na yan, mga punong kahoy yan, kasi ginawa niya ng frame ng local government ang area na to. So mga punong kahoy yan na pinagpuputol. Yan So yan guys ang update dito sa Quirino Avenue ukol sa mga punong pinagpuputol. Salamat guys, mag-iingat po tayo.